Halos 2,000 ang estudyante pero dalawa lang ang standard classroom sa isang paaralan sa Cavite. At kahit nagdagdag na ng 6 na makeshift classroom at nakigamit ng mga bakanteng housing unit, apektado pa rin ang kalidad ng pagtuturo. Nakatutok si Mark Salazar, exclusive! Dito sa Kalubkob Elementary School sa Nae, Cavite, matinding sakripisyo ang kapalit ng edukasyon. Mahigit 1,800 ang enrollees pero 2 lang ang standard size classroom. Ang 6 na iba pang silid ay makeshift o yung pansamantala lang nagawa sa magagaang material. Kaya ang pagitan ng 2 silid, blackboard. Ang nagsisiksikang grade 4 student sa isang makeshift classroom, 64. At sa kabilang classroom, 77 ang pinagkasya. Ang may lamang biruan nga ng mga teacher dito, hingal lang ang pwedeng gawin ng mga bata, bawal kumilos. Di po kami makadaan ng maayos. Sobrang sikip po dito sa school. Sa sobrang sikip, ang row 1 ng grade 6 class nakadikit na sa blackboard at halos lumabas na ng pinto ang upuan ng ilan. Ang kindergarten to grade 3 nga ng Kalubkob Elementary School ay pinanghiram na lamang ng ilang bakanteng housing unit sa kalapit na pabahay ng gobyerno. Ang mga pabahay units na ito dito sa Barangay Kalubkob na Cavite ay nasa 30 square meters lamang ang lapad. Pero pinilit itong maging mga silid-aralan. Pinagkakasya ang nasa 45 hanggang 50 na mga estudyante. Talagang wala na kasing choice kundi gamitin ang mga unit na ito para lang mapunan ang pangangailangan ng mga bata sa classroom. Pati kinder na nag-aaral palang magsulat, walang armchair kaya sa hita ipinapatong ang sinusulatan. Di kalayuan, itinatayo ang 2 school building sa mas malawak ng campus. Pero walang detalyeng nakalagay sa project board ng DPWH. Ayon sa mga nag-aabang na teacher, 2023 pa raw ito nasimulan. Idinadaing din ng mga guro ang nasasakripisyong kalidad ng kanilang turo. Since wala kaming laboratory, napaka-limited nung pwedeng pagkilusan. Wala kaming ICT room, hindi nakakapag-hands-on ang mga bata. Halimbawa po, sa laro, nagda-download na lang ako ng video. Kahit po sa classroom, hindi namin siya ma-execute kasi sikip din po yung classroom. Halimbawa po, ang aming topic ay sa dance. Hindi ko rin po maituro sa kanila. Video na lang din po kasi wala nga po kaming space. Kulang din sa guro ang Kalubkob Elementary School. Ang grade 6 class na ito, 65 silang lahat sa isang kwarto ay naka-standby muna ngayon dahil meron silang isang subject na wala pa silang teacher, yung MAPE. Dahil sa katotohanan, may problema talaga ng kakulangan sa paaralan na ito ng mga guro. Ang problema ng Kalubkob Elementary School, hinaharap din ng iba pang guro't mag-aaral sa bansa. Sabi nga ng DepEd, aabuti ng 55 taon bago mapunan ang 165,000 na kakulangan sa mga classroom. Pero hanggang kailan kaya magtitiis ang mga bata para makamtan ng karapatang mabigyan ng maayos na edukasyon kung sa simpleng pasilidad hindi nila matamasa? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.